Atin pong pakinggan ang magandang balita sa gabing ito hango sa ikalawang sulat ni San Pedro. Sa kabanatang 1, sa talatang 1 hanggang 11. Ito po ang nakasaad sa wikang Banyaga. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for life in godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Jesucristo. Sa inyong tulad namin tumanggap ng iisang pananampalatayang mula sa ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, ayon sa Kanyang katarungan. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa Kanyang kakalikasan bilang Diyos. Dahil dito,
Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang sino mang wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag na nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at iniran ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin, purihin, purihin natin ang Panginoon. To God be the glory.
Purihin natin ang Panginoon na malakas, na malakas, na malakas, na malakas. At harapin niyo muna po ang inyong katabi at sabihin mo sa kanya, kapatid, mahalagang mahalaga ang mga oras na ito. Kaya, inaanyayahan kita na makinig ka ng mabuti. Kung gusto mong umuwi, pinagpala. Anong sagot? Mga kapatid ko kay Kristo, my dear sisters and brothers, mayroon pong magandang inihanda sa atin ang ating mahal na punong lingkod. At itong inihanda niya sa atin ay magandang balita para sa ating lahat. According to 2 Peter chapter 1 verses 3 to 4, inaanyayaan ko kayong makinig sapagkat napakaganda ng balitang ito sa atin. Namnamin natin ang bawat salita. Ang sabi dito, which is addressed to all of us, walang exception. Kasama na rito yung mga cameraman, kasama na rito yung mga technicians, kasama dito lalong-lalo na ang mga choir, ang mga drums, ang mga banda, kasama. Pati yung mga nakikinig. Ito po yung magandang balita. Sabi dito, His divine power has given us everything we need for life. So, nasa atin na mga kapatid. And godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, sabi rito, pakinig ulit, He has given us. Sino yung us? Tayo. Sino yung us? Tayo. Ano ito? His very great and precious promises. So that through them, you may participate in the divine nature, at itong pinakamaganda, and escape the corruption in the world caused by evil desires. Purihin natin ang Panginoon. Sa wikang Pilipino, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbolo ng kalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Bago ko po ibigay sa ating mahal na punong lingkod, mayroon akong kwento sa inyo, pero ito sa simula, nais kong pakinggan ninyo. Ito'y kathang isipan lamang. At ang mga karakter ay hindi totoo. Nasaan na ngayon si Nacardo? Nasa Santo Niño na. At naroon si Eddie Garcia na naghahanap na ng diamante. At hindi alam na may nakauna na sa kanila. At may nakakuha na ng diamante. At siya'y pinakamayaman sa lugar ng Santo Niño. At nang makita niya ang diamante nito, mayroon siyang kaisa-isang anak.
na ibinigay niya ang diamanting ito na sa pamamagitan ng kwintas. At ibinigay sa pinakamagandang anak niya at kaisa-isang anak na babae. At isinuot ito, nang isuot niya ito, lalong nakita tumingkad ang kanyang kagandahan. At of course, minahal ng kaisa-isang anak niya ang kwintas at palaging suot araw-araw. Kaya, niyaya ng kanyang pinakamagandang dalagang kanyang mga katulong, kanyang mga katauhan sa kanyang tahanan. Dahil mayaman na sila. At ang sabi nila, mamasyal tayo sa bayan ng Santo Niño. So nando doon, punong kahoy, ilog, napakaganda. Habang naglalakad sila, nasilayan nila na masasalubong nila ang mga tauhan ni Eddie Garcia. Nang makita nila na masalubong na yung mga tauhan ni Eddie Garcia, nagtakbuhan sila pabalik, papuntang bahay. At nagtago. At hindi na malayan, siyempre sa pagtakbuhan nila, dumaan sila sa ilog, sa mga punong kahoy para makatago sila at nakarating uli sa kanilang tahanan. At pagod na pagod yung pinakamagandang babae na anak niya. At tumingin, pumasok sa toilet dahil sa nervyos niya. Pagpasok niya sa toilet, tumingin siya sa salamin. Wala na ang diamante kwintas. Kaya, ang utos niya sa kanyang mga tauhan, palipasin niyo muna ang araw na ito at aalis na ang mga tauhan ni Eddie Garcia. Naku po! At kinaumagahan, inutusan niyang hanapin ang kwintas na ito. Pati mga kapitbahay inutusan, at ang sino mang makakakuha ng kwintas na iyon, bibigyan niya ng halaga. At habang hindi nakikita, malungkot na malungkot yung magandang babae. At hanggang sa tilapitan na siya ng kanyang ama, at ang sabi niya sa kanyang ama, hindi ako titigil hanggang sa mabalik sa akin ang ibinigay mo sa akin, itay. Kaya, inutusan ng kanyang ama ang lahat ng tao sa kapaligiran nila at bibigyan ng prize, reward kapag nakakita. Ngunit, may isang lalaki doon na gustong sumama, ngunit hindi siya nakasama sapagkat mayroon siyang kapatid na kailangan at kanyang ina na kanyang aalagaan dahil may sakit ang kanyang magulang. At maliliit pa ang kanyang mga kapatid at wala silang kakainin kapag hindi siya nagtrabaho sa bukid. So malungkot man pero nagtiis siyang mangarap na lang na isang araw ay uunlad din ang buhay nila. Pagkatapos, mga kapatid, sa bukid, habang itong lalaking ito na hindi nakasama sa pagkahanap, naglalakad siya at gusto niyang paliguan ang kanyang kalabaw. Habang paglusok niya sa ilog, maglilinis siya sa kanyang kalabaw. Mayroon siyang nakita at nasilayan. Nakita sa tubig na yon ang may makintab na bagay sa ilalim ng tubig. So, tinitigan niya ito at nahulaan niya na ito ang kwintas ng babaeng pinakamaganda sa bayan nila. Tumalon siya sa tubig. Sumisid. Pero hindi niya nakita ang kwintas. Nakailang sisid siya hanggang sa napagod. Subalit hindi nakuha ang kwintas. Hapong-hapo siyang naupo sa ilalim ng puno at nang may matandang lumapit sa kanya at tinanong kung bakit siya pabalik-balik sa ilog. Tumayo siya at itinuro sa matanda
ang makintab na bagay sa ilong. At sinabi na kung makukuha niya lang yon, ay mahahango sila sa kahirapan. Subalit, sinabi sa kanya ng matanda, eto na, iho, ang anumang bagay na di mo makuha sa ibaba, ay sa itaas mo kunin. Dahil doon, ay napatingala siya. At doon niya nalaman na ang kwintas ay nasabit sa punong kahoy. At yun, nakita niya sa tubig, ay reflection lamang, mga kapatid. So, ano ang ibinibigay sa atin dito? Sa kamay ni El Shaddai mo kunin ang lahat ng iyong pangangailangan. At tanggapin mo si Yahweh at maibibigay sa inyo ang lahat. At hindi lang yan, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng pagsubok. Amen. Ngayon, tawagin na natin ang ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Villar. Bapteo partner, anong tatanong mo? Anong ibig mo? Anong ibig mo?
malaking pera Malaking o pera. malaking pananampalataya? Ulitin niyo nga. Anong pera o malaking pera? Ang ibig mo, malaking pera o malaking pananampalataya? 1 plus 1. Okay. Pagkalabas, sasagutin mo kung ibig mo. Pera o pananampalataya? Malaking pera o malaking pananampalataya? Sino ang pinili ang malaking pananampalataya? 1 plus 1. 3 plus 3. Kung ibig yung malaking pananampalataya, anong sasabihin mo sa uli? Maraming biyaya. Ah, sabihin mo, huwag kang absent sa gawain. Huwag kang absent sa gawain. Kung ibig mo malaking pananampalataya, kung ibig mo naman ang malaking pera, tuturuan ko kayo pang magkapera. 1 plus 1. 3 plus 3. Sino pili na malaking pananampalataya? 7 plus 7. Absent sa gawain. Taas ang inyong mga prayer request para kayo bigyan ng malaking pera. And let's give Him thanks with a grateful heart. Jesus Christ, He
Nakataas ang kamay na malaya, nagpupuri sa ating Diyos. Okay, right. Kabilang kong tatlo, sisigaw yung tatlong ulit ang malaking pananampalataya, malaking pananampalataya, malaking pananampalataya ang ibig kong iuwi ngayon. Ulitin na. Very good. Isa, dalawa, tatlo. Okay, you may be seated. Opo tayo. Ito pong ibabahay ko sa inyo ay hindi katang-isip. Ito po ay katotohanan. Hawang katotohanan. Kaya ang katamaan, huwag magrereklamo. Magpasalamat sa Diyos pag tinamaan ka sapagkat uuwi kang may malaking pananampalataya. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Now, the healing message today na ibinigay sa atin ng Panginoon is taken from the second letter of Peter, chapter 1. It's about the corruption of this world. We are living in a world full of corruption. The mind of believers are being corrupted by the so-called imaginative stories which sometimes are happening truly. Kaya yung tinatamaan ay nagre-reklamo na. Meron ba? Yun ang sabi. Kaya halata kung halata na nanonood ng probinsyano si Brother Rizal. Kaya nga pala eh. Yan ang disclaimer ng mga pinapanood natin. Ito'y katang-isip lamang. Subalit dito sa El Shaddai, ang naririnig natin ay hindi po katang-isip. Ito po ay katotohanan at nagbibigay ng kapangyarihan sa taong may kailangan ng tulong sa Diyos. Meron ba? Now, so the message is how to escape the corruption of this world. Paano natin maiwasan ang masasamang pita ng ating laman para tayo ay magmana ng kayamanan nakasabit sa itaas. Hindi nakikita ang anino sa lupa. For that matter, everything we see in this world by our naked eye is just an imagination or reflection of the real thing. Hindi ito ang ating bayan. Hindi ito ang buhay na ibig ng Diyos. Amen ba? Amen. Tayo ay sinasanay sa pamagitan ng ating pananampalataya para doon sa tunay na mamanahin natin pagdating ng takdang panahon. May kayamanang nakalaan sa atin ng Diyos. Isang kayamanang hindi nasisira. Isang kayamanang iniingatan ng ating Diyos sa langit. Pero makiklim natin din sa lupa. Amen ba? Pagtaas mo ng kamay, buntong hininga mo lang. Darating ang kayamanan. Amen ba? Now, so how do we escape this corrupted image in this world? Paano natin maiwasan ang mga masasamang pita ng laman na sumisira sa ating pagkatao sa harapan ng Diyos at sumisira sa ating kinabukasan? Well, ang lahat ng ito ay hango ko sa sulat ni San Pedro. First, ng isang araw,
habang nangangaral ang Panginoon sa kanyang mga alagad tungkol sa pananampalataya, sina Pedro ay ganito ang sinabi, Lord, increase our faith. Ang hiningi niya ay hindi, Lord, increase our allowance. Wala sa Biblia yun. Hindi sinabi nilang, Lord, increase our wealth. Ang kailangan nila ay to increase their faith. Kaya ang Santa Iglesia natin, through the years, paulit-ulit na ipinapahayag ang mabuting balita. Sapagkat sa pamagitan noon, kung tayo ay may panahon ng pakikinig, ang ating pananampalataya ay lalago. Lalo na sa panahon ng kagipitan o ng panahon ng ating pangailangan. Amen ba? Amen! Sapagkat mayaman, mahirap, bata, matanda, gwapo at pangit, daraan sa mga paghihirap o kapighatian. Ang iba naman tawag nila ay pagsubok ng buhay. Amen ba? Subalit sa panahon ng mga pagsubok na yon o kapighatian, kung hindi tayo lalayo sa katotohanan, lalago ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay isang kapangyarihan na galing sa Diyos. Amen ba? Magkaiba po yung may pananampalataya sa taong walang pananampalataya. Yung taong may pananampalataya kahit sa bingit ng kamatayan nakangiti. Umaasa na darating ang tulong ng Panginoon. So, first step is to increase our faith or have faith in God. 2 Peter chapter 1 verses 1 to 2, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of our Jesus our Lord. Grace and peace. Ang unang tinatanggap at binibigay ng ating pananampalataya kay Kristo ay biyaya. Pag sinabing grace, lahat ng ating pangailangan. Araw-araw. Ibibigay niya yun. At kahit tayo ay dumaraan sa tagutom, sa katapusan, o matitinding karamdaman, mayroon tayong kapayapaang hindi matitinag. Amen ba? Sa Tagalog, mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Kristo, sa inyong tulad namin, tumanggap ng isang pananampalatayang mula sa ating Diyos, ating pagligtas na si Kristo. Ayon sa kanyang katarungan, mapuspos nawa kayo ng mga pagpapalang kailangan ninyo araw-araw. Kahit hindi mo hingin yun, alam ng ating Diyos ang kailangan mo. Amen ba? Pero mas maigi na yung hinihingi. Sapagkat sabi sa Biblia, humingi ka at ika'y bibigyan. Maghanap ka at ika'y masusumpong. Kumato ka at ika'y pagbubuksan. Amen ba? So, hindi lang naniniwala, humihingi. Kanino ka hihingi? Sa Bombay? Sa kapitbahay? Sa may katubuan? Hindi. Kay Kristo ka humingi. Kay Kristo ka humingi. At ika'y ay bibigyan. Subalit, maraming humihingi na hindi tumatanggap. Bakit? Hindi sila sinusunod yung pangalawang utos.
hanapin mo. Maghanap pa ka. Tulad ng kwento ng probinsyano, hinahanap nila yung diamante, community slab. Pero hindi nila alam hanapin. Ngayon, nakikita niyo yung reflection doon sa tubig, pero hindi nila mahuli-huli doon sapagkat wala naman doon sa ilalim. Nasa itaas. Amen? Ibig sabihin, lahat ng ating kailangan araw-araw, Sa taas. kung titingala ka lang, at dadalo ka sa gawain, pag Martes at Sabado, ito ang sa'yo ng Diyos. Amen ba? Paano na yung pagkatok? Kumatok ka at ikay pagbubuksan. Paano yon? Gagawin mo yung sinain yung narinig. Yan ang pagkatok. Put the Word of God into practice. That is how to knock. At sa gandaling ginawa mo yon, bubuksan ng Diyos ang pintuan ng durungan na walang langit at ibubuhos ng masaganang pagpapala, kostong takal. Ganyan na? Malinaw ho ba yun? Okay. Second is, to escape the corruption of this world, God has made promises. Know those promises. Ang ating Diyos ay pag nangako ay kanyang tinutupad. Pakinggan niyo ang aking nasumpungan sa 1 Kings chapter 8 verse 56. Praise be to the Lord who has given us rest to speak for Israel, just as He promised. Not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses. Purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng katahimikan ang bayang Israel. Sa lahat niyang pangako kay Moses, wala isamang nasira. Ang tao kapag nangako ay nasisira. Kapag naisip niya yung kanyang pangako na medyo mahirap, magbabagong isip. Amen ba? Amen. Subalit sa Biblia, sinasabi ang Diyos kapag nangako, kanyang tinutupad. Asa ka man. At kahit na sinabi niya, kanyang gagawin. Amen ba? When you call to me, I will answer you. Bibigyan ko kayo ng 7 pangako ng Diyos. Alam niyo ba yung Salmo 91? The last verse is they're containing 7 promises. Ang unang pangako ay ano? Aking ililigtas ang tapat sa akin. Ang ibig sabihin ng tapat, may panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yung panahon na kanyang inilaan, Martes man o Sabado o anong araw man yan, kahit saan siya naroroon, uunahin niya yun. Una sa lahat ay ang salita ng Diyos. Amen ba? Sapagkat hindi po katang-isip yun. Iyon ay katotohanan. Dito sa gawain ni Elsaday, walang katang-isip akong ibinabahagi sa inyo. Ito'y pawang katotohanan. Para ano? Para makalaya tayo sa lahat ng mga bagay na umaalipin sa atin. Knowing the truth will set us free. Amen ba? So pag narinig natin, di balisa ka. Marami kang kaaway. Yung maraming kaaway, hindi makatulog. Hindi makakain. Amen ba? Kasi inaalala niyo kang magkaaway eh. Paano ka makakalaya doon? Ano ang sinasabi ng katotohanan? Magpatawad ka. Amen. Patawarin mo ng lahat na bumabagabag sa iyo.
Sa sandaling magawa yun, maalala kanila o hindi, ang kapayapaan ng Diyos ang mananatili sa iyo. So, know those promises and believe those promises. So the third is, believe the promises. May isang taong pinangakuan ng Diyos sa kanyang katandaan. Pinangakuan na magkakaanak. Sino yun? Abraham. In Romans chapter 4, verses 18 to 21, this is what is written. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, in that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Bagamat wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Mag-100 taon na siya noon at uugod-ugod na. Sa bagay, wala pa po doon. Mag-uutsin na pala ko. Hindi pa po uugod-ugod. Ang asawa naman niya ay si Sarah ay baog. Gayon din, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Amen ba? Pag sinabing against all hope, wala ka ng kapag-asa, umasa ka pa rin. Umasa ka pa rin na magkakaanak ka. Nagagaling ka. Ang nagpapagaling ay ang Diyos. Sa lahat ng karamdaman. Kahit anong karamdaman, of course, pagpunta ka sa hospital, pagtingin ka sa mga doktor, ano man ang kanilang specialization, kung ang kanilang karunungan ay galing sa Diyos, tuturuan sila ng Panginoon. Kaya ang unang hihinyo ay yung doktor na may karunungan galing sa Diyos. Yung doktor na may pananalig na ang Diyos ang nagpapagaling. Ang doktor ang naniningil. Amen ba? Ganyan kabait ang ating Diyos. Diba? Siya nagpapagaling, pero ibang naniningil. Tingnan nyo. Saan galing ang ating iniinom na tubig? Sa ulan. Sa ulan. Iniimbak lang yan dyan sa lamesa dam. Yung pagdating sa ating bahay, sinong naniningil? Mahina. Pero libre yun at binibigay ng Diyos sa atin. Bakit sila niningil?
siya na kasi ang gumawa ng paraan na dumating sa ating tahanan ang tubig na ating kailangan. In other words, we pay them for their services. But all these things we need comes from God freely. Lahat na ating kailangan araw-araw ay nanggagaling sa kamay ng Diyos ng libre. Meron ba? Purahin natin ang Panginoon. Now, how would you know the promises of God if you will not listen to the Word of God being preached to us by the church or by people who are called to serve God and deliver this message to you? Ako sinasabi ko sa inyo, hindi ako theologian. Ako ay isang tulugyan. Nung alam ko sa gawain na ito, natutulog ako doon sa upuan habang nagsisirmo ng pare. Bakit? Galing ako nung gabi sa sugalan. Sugarol ako noon eh. Ngayon, hindi na ako sugarol. Sa Diyos, hindi sugal ang buhay. Hindi katang-isip ang lahat na nangyayari sa atin. Sa Diyos natin, mayroon katiyakan. Narinig niyo yung madalas kong sinasabi noon, Chakyuk! Sigaw niyo na, Chakyuk! Nasaan na tayo? Fourth. Ngayon, ang mga tao ngayon, payaman ang payaman. Ako naman hiniwag ko yung pagpapayaman. Pero sa totoo lang, hinahabol ako ng kayamanan. Araw-araw. Kaya ba? Hallelujah. Tawag na tayo. How do you increase your faith? Paano? Marunong ba kayong addition? 1 plus 1? May nakita pa advertisement. 1 minus 3. Ano answer mo sa 1 minus 3? Hindi, nakita ko doon 274 ang ratio. Awa ko anong produkto yun. 1 minus 1. 1 minus 3 equals 274. Ano kayo ka-repetitive yan? Sa Diyos, walang minus. Lahat plus. Amen. Sa Diyos, walang dagdag bawas. Lahat ay dagdag. Dadagdagan ka ng karunungan. Dadagdagan ka ng kabaitan. Dadagdagan ka ng lahat ng iyong kailangan sa buhay. Amen ba? Okay. So, Peter chapter 1, verses 5 to 9. This is what is written. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. And to goodness, knowledge. And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins.
Tatandaan niyo ito, sa sandaling tayo ay nanalig at tumanggap kay Kristo Jesus at sa kanyang mga pangako, lahat ng ating kasalanan noong unang panahon ay nilinis na. Kaya tayo nagkakaroon ng kaalaman, kagandahang loob. Sa kagandahang loob, anong idadagdag natin? Self-control. Hindi tayo basta-basta napapagalit. Amen. Hindi tayo basta-basta nagre-react sa mga naririnig natin. Amen. Meron tayong self-control. Amen ba? Amen. Pag taglay mo ang self-control, bunga ng Espiritu Santo yan. Amen. Hindi ka mapapahamak. Amen. Hindi ka masusubo sa mga alanganing sitwasyon. And self-control at perseverance. Pagpupunyagi. Amen ba? Pagpupunyagi sa pagpapayaman. Hindi. Pagpupunyagi para lumaki ang ating pananampalataya sa Diyos. And to that, you add brotherly kindness. Anong brotherly kindness? Yung tulong sa mga kapatid na nangangailangan. We become kind. And the end of that all is love. Hanggang sa mabuo sa atin, mabuhay sa ating buhay, makapamuhay tayong may pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig ng tulad sa Diyos. Now, King David was called in the Bible the man after God's own heart. Ang isang taong nagtaglay ng pusong katulad ng sa Diyos. Pag-ibig ng katulad sa Diyos. Kayo, mayroon na noon? Amen. Pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. Amen. Kahit yung kaaway ay iniibig. Amen. Kahit yung namimintas ay iniibig. Amen. Kahit yung nangungutang na hindi nagbabayad, iniibig pa rin. At pag-utang, pinautang pa rin. Kaya niyo yun? Sinong kaya magpautang? Pautang naman. Purihin natin, Panginoon. Purihin natin Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit sa kapatid, ang pag-ibig. Amen. So, it all leads to love. The perfect kind of love. Iyon ang ating dapat pakamithiin at pagsikapan ng mabuti para hindi tayo matukso ng mapanuksong sanlibutan ito. Huwag mo sabihin, tukso layuan mo ko. Hindi lalayo yan. Lalong lapit habang nagpapakamalan ka, lalo naman dumadami ang tukso. Amen ba? Pero dahil sa katatagan at kaalaman na bigay sa atin ng Diyos, hindi tayo natutukso. Tatanungin ko kayo, nandito po kayo ng Sabado. Bakit hindi natukso si Mary, ang inang birhen? Bakit nanatiling virgin si Mary? Because she is full of grace. Full. Pag puno ka ng biyaya ng Diyos, walang tuwang ang tukso. Walang tuwang ang tukso.
na may kaalaman. Bakit nagkaroon ng kaalaman si Mary? Sapagkat wala siyang laging pinakikinggan kung di ang mabuting balita na galing sa Diyos. Now, paano napuno ng biyaya si Mary? Paano? Sapagkat tuwing maririnig niya ang kanyang sagot, mangyari sa akin ang sinabi ng Diyos. Kaya kung ako kayo, ibig niyo mapuno ng biyaya ng Diyos, tuwing kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos at tinatamaan kayo, huwag mo na ituro sa tabi mo. Ang sabihin niyo, mangyari sa akin ang sinabi ng Diyos. Alam ba? Ulitin niyo nga, mangyari sa akin ang sinabi ng Diyos. Ito, sabihin ko sa inyo, lahat nakikinig ngayon, pupunuin ng biyaya ng Diyos. Anong sagot doon? Mangyari sa akin ang sinabi ng Diyos. And finally, sinong ibig makaiwas sa mga korupsyon ng mundong ito? Alam niyo nang gagawin niyo? Gusto niyo? Sa Sabado. Sa Sabado. Ah
Purihin ang Panginoon. Butasan naman yun. Pagtapong ko sa inyo, tatandaan nyo bawat bibigkasin nyo, mahalaga yan. Hindi ito katangisin. Ito tutupanan. Anong sabihin nyo, mangyayari sa inyo. Ito ang sasabihin nyo. Tsak yun, tagumpay na ito. Ibig sabihin, tagumpay na tayo sa lahat ng tukso dito sa Panginoon. Tagumpay na kayo sa lahat ng pagsubok na daraanan. Ulit nyo nga.